Magandang hapon po sa ating lahat. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ang Aralin 5 kung saan ay isang proseso ng pagsusuri at ang pagpili ng software. Ito po ang ating tatalakayin sa hapong ito. So, ang proseso ng software review at selection ay isang sistematikong paraan para siguraduhin na ang pipiliin mong software ay talagang makakatulong sa pagtuturo at pagkatuto at dapat ay akma sa iyong konteksto para naman sulit ang pera at ang iyong oras. So, sa madaling salita, hindi ka lang pumipili dahil uso o maganda ang demo, kundi sinusukat at sinusubukan mo ito laban sa malinaw na mga layunin at sa iyong pamantayan. So, dapat akma yung software na kukunin mo sa kung ano yung konteksto at kung ano talaga yung nilalayon mo sa loob ng iyong klase. So may 7 ang hakbang sa ating paksang tatalakayin ngayon. Una, dapat suriin ang pangangailangan. Dapat munang tukuyin kung ang paggamit ng computer ay angkop na medium upang matugunan ang mga layuning pang-instruksyonal at mga mithiin sa pagkatuto. Dapat laging may posibilidad na ang masusing pagsusuri ng pangangailangan ay magpapakita ng mas mabuting gumagamit ng iba pang paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Sa pagsusuri po ng pangangailangan ay isang hakbang sa pagpapasya kung kailan, paano, at bakit ginagamit ang teknolohiya. Hindi sapat na gumagamit lang ng computer dahil moderno ito. Kailangang may malinaw na dahilan at kapaki-pakinabang sa proseso ng pagkatuto. Next ay ang pangalawa, tukuyin ang mga pangangailangan. Dapat tukuyin ang mga pangangailangan para sa software. Ayon nga kina Ellsworth at Headley, 1993, dapat isaalang-alang ng mga guro ang mga sumusunod na pamantayan. Una, sa pagpili ng nilalaman. Dapat po wasto, napapanahon at angkop sa antas ng mag-aaral at hindi dapat may maling impormasyon o di kaya hindi kaugnay sa aralin kung ano yung pipiliin mo. At dapat, for example, yung pipiliin mong software, dapat akma kung ano talaga yung kinakailangan. At dito naman sa nilalaman, kung ano yung nilalaman, hindi ka na pwedeng magpaligoy-ligoy pa. So, dapat akma yung nilalaman mo yung content mo at dapat reliable din. Halimbawa, kung ang aralin ay tungkol sa grammar, dapat tumpak at tama na mga halimbawang ibibigay ng software. Next ay ang presentasyon ng pagtuturo. Sa presentasyon ng pagtuturo, dito po ay kung paano ipinapakita o itinuturo ng software ang paksa. Dapat na malinaw, kawili-wili at madaling sundan ng mga mag-aaral. Next ay ang mga hinihinging kakayahan mula sa mag-aaral. Teknikal na katangian. Dapat alamin kung may paunang kaalaman o kasanayan ang kailangan bago gumamit ng software. Next ay ang dokumentasyon at mga tampok sa pamamahala. Saklaw po nito ang compatibility ng software para sa mga computer o system na gagamitin. Dapat mabilis ang takbo at ang kalidad o tunog o ang larawan na nakapaloob dito. Next naman na ating tatalakayin, ang pangatlong hakbang ay ang kilalanin ang mga posibleng software. May maraming paraan upang makahanap ng mga posibleng software. Ang responsable at sistematikong pagpili ay nangangailangan ng paggamit ng pinakamaraming mapagkukunan hanggat maaari. Hindi lang po dapat sa isang source ka lang kumukuha kung ano yung mga software na kailangan mo. So, dapat maaari rin tayong magtanong sa mga eksperto o sa mga ibang sources pa o ibang tao pa na kailangan nating tanungan para may makalap pa tayo kung ano talaga yung mga software na kinakailangan.
Dahil ang hakbang na ito ay tungkol sa pananaliksik at eksplorasyon. Dapat maging masinop at mapanuri ang guro sa pagkilala ng mga posibleng software upang matiyak na makapipili siya ng pinakamahusay na gagamitin sa kanyang klase. Yaong naman na nakatugon sa kanyang layunin at kakayahan ng mag-aral at sa sitwasyon ng paaralan. Narito ang mga mapagkukunan ng sources. Ang mga mailing list ng mga producer at wholesaler ng software, mga magazine at journal sa edukasyon, mga publikasyong mula sa paaralan, unibersidad at pampublikong aklatan. Ang mga mapagkukunang ito po ay tumutulong sa guro na makahanap at magsuri at pumili ng angkop na software sa isang sistematikong paraan. Sa pamamagitan po ng paggamit ng iba't ibang pagkukunan ng impormasyon, mas maging matalino at mas naging epektibo ang proseso ng pagpili ng software na gagamitin. Next ay ang basahin ang mga review. Kapag nagbabasa ng review, mahalagang tandaan kung sino ang audience ng pagsusuri dahil maaring iba ang mga mag-aaral na pinagsusubukan ng software kumpara sa iyong mga estudyante. Sa pagbasa po ng review ay hindi lang basta pagtingin sa mga papuri o reklamo. Isa po itong mapanuring proseso na tumutulong sa guro na matiyak na ang software ay akma sa kanyang mga estudyante sa layunin ng aralin at sa konteksto po ng pagtuturo. Next po ay ang panglima, i-preview ang software. Dapat suriin ng guro kung natutupad ang mga layuning pang-edukasyon habang ginagamit ang software. Hindi dapat bumili ang guro ng software nang hindi muna ito na pe-preview gamit ang sariling mag-aaral. Kapag po sa pag-preview ng software ay parang pagsubok bago pagbili. Dapat tinitiyak ng guro na ang software ay epektibo, akma at kapaki-pakinabang bago ito tuluyang gamitin sa pagtuturo. Sa ganitong paraan po, naiiwasan ang pag-aaksaya ng oras, pera, at pagsisikap sa programang hindi naman nakakatulong sa pagkatuto at pagtuturo. Next ay ang pang-anim, gumawa ng mga rekomendasyon. Para sa mga inirerekomendang software, dapat magbigay ng mungkahi kung paano ito pinakamainam gamitin. Dapat ding itago ang mga dokumentong tulad ng rating scale at criteria para sa mga susunod na reference. Sa paggawa po ng rekomendasyon ay hakbang ng pagbabahagi at pagtala. Layunin nito na mapakinabangan din ng iba ang karanasan ng guro at mapanatili na maayos ang tala ng mga ginamit na software. Sa ganitong paraan po, masisiguro ang sistematikong pagpili at paggamit ng mga educational software sa hinaharap, batay sa ebidensya at hindi lamang haka-haka. So, ang panghuli po ay ang kumuha ng feedback pagkatapos gamitin. Dapat suriin ng guro kung gaano kalapit ang naging resulta ng paghahanap ng mga mag-aaral sa mga layuning itinakda sa hakbang una. Ang mga layuning hindi natugunan ay maaring solusyonan sa pamamagitan ng ibang software habang pamamaraan ng pagtuturo. Ang hakbang po ito ay ang pagsusuri at pagninilay-nilay. Tinitiyak ng guro na ang paggamit ng software ay may konkretong epekto sa pagkatuto. Sa pamamagitan po ng feedback, nagkakaroon siya ng mga batayan para pagbutihin pa ang pagpili at paggamit ng mga digital na kagamitan sa hinaharap. Sa madaling sabi po, ang mabisang paggamit ng software ay hindi nakasalalay sa modernong anyo nito, kundi sa kamalayan ng pedagogical at kritikal ng pagpapasya ng guro kung paano ito maging pakinabang sa mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto at sa pagtuturo ng guro. Yun lamang po ang aking paksa. Maraming salamat.